Magandang gabi sa inyong lahat. Gusto kong malaman kung makakonekta tayo. Salamat. Magandang gabi. Magandang hapon sa inyong lahat. Nandito ako ngayon mga kaibigan, direktang nakikipag-usap mula Jerusalem. Marami tayong dapat pag-usapan ngayon tungkol sa kasalukuyang sitwasyon ng Israel, tungkol sa sitwasyon ng Iran, at ng gitnang silangan sa kabuuan. Marami pa tayong dapat pag-usapan. Nandito ako sa ibaba, bukas din ang chat, para makausap ko kayo at marinig o mabasa ang mga sinasabi ninyo. Kaya, ang una kong hihilingin sa inyo ay dito sa chat, maaari kayong magsulat para sa akin. Kung malinaw ba ninyo akong nakikita at naririnig. Kaya, Shalom, Rosangela, Jacqueline, Lucas Nunes, Christian Leandro. Oo, nakikita kong nagsusulat ang mga tao dito na nakikita at naririnig nila. Kaya magsimula na tayo mga kaibigan, tara na. Então, Kaya, Shalom at maligayang pagbabalik sa Israel, Alin. Nasa Jerusalem ako ngayon at live na nakikipag-usap, makikita nyo ang Jerusalem sa likod ko. Hanggang sa likuran ko. Hawak ko ang cellphone ko habang kausap ko kayo. Kapag may narinig akong sirena, kailangan kong ihinto agad ang live at umalis. Kaya kapag narinig nyo ang tunog ng sirena at bigla akong umalis, hindi ko na maipapaliwanag kung ano ang nangyayari. Tandaan nyo, kapag bigla akong umalis nang walang paliwanag, ibig sabihin may tumutunog na sirena. Ilang beses na ring tumunog ang mga sirena dito sa Jerusalem ngayon. Laging prioridad namin ang kaligtasan ko at ng pamilya ko. Nasa balkonahe ako, habang ang mga anak ko ay naglalaro sa sala. Kailangan kong pumasok kung kailanganin ko silang kunin. Magbibigay ako ng maikling panimula tungkol sa kasalukuyang sitwasyon. Kaya gusto kong batiin kayong lahat, magpasalamat sa lahat ng nanonood dito, at gustong maintindihan kung ano talaga ang nangyayari sa gitnang silangan. Para maintindihan ang kasalukuyang digmaan na ito, at, gaya ng nilagay ko sa pamagat, maaaring ito na rin ang huling digmaan. Hindi ako nag-e-exaggerate dyan. Ipapaliwanag ko mamaya ang ibig kong sabihin. Kung loloobin ng Diyos, sana ito na ang huling digmaan. At may mga seryosong dahilan tayo para maniwala na maaaring ito na nga ang realidad. Pero magsimula na tayo. Kahapon, noong ika-28 ng Pebrero, 2026, alas 8:15 ng umaga oras sa Israel, naglunsad ang Israel at Estados Unidos ng isang atake, isang pinagsamang operasyon laban sa Iran. Ang operasyong ito ay tinatawag sa Hebreo na katumbas ng ang pag-ungal ng leon. Kahapon noong araw na yun, sige, gusto ko maintindihan kung ano ang pinakamahalaga ang layunin ng operasyong ito na naiiba sa lahat ng nakita natin. Ang malinaw at hayagang layunin ng operasyong ito ay pabagsakin, tapusin ang banta ng mapaniil na rehimen ng Islamikong Republika ng Iran. Linawin natin, ang layunin ng operasyong ito ay pabagsakin ang diktadurang teokratiko na siyang Islamikong Republika ng Iran. At sila ay isa sa mga pinakamarahas na pamahalaan sa mundo. At higit pa doon, maaari ko pa nga silang tawaging demonyo. Alam ng mga nakakakilala sa akin na hindi ko ginagamit ang salitang iyon sa channel na ito. Siguradong hindi ko pa ito ginamit para tukuyin ang kahit anong gobyerno, kahit anong autoridad, o kahit anong institusyong pampolitika. Pero kapag nakikita ko ang gobyerno ng Iran, ang nakikita ko talaga ay tunay na makademonyo. At gusto kong simulan ang kwento mula sa simula. Ang realidad na ating kinabubuhayan ay nagsimula noong 1979 dahil noong 1979 nagkaroon ng kudeta sa Iran. Ang gobyerno ng Iran, ang gobyerno ng Shah, ay napatalsik at umangat ang demonyong teokrasya na ito. At sila ay mga radikal na Islamista, sila ang namumuno mula pa noong 1970. At ang kanilang sigaw ay kamatayan sa Amerika, kamatayan sa Israel, Amerika,
na tinutukoy ang Estados Unidos. Kaya kamatayan sa Estados Unidos, kamatayan sa Israel. At hindi lang nila ito sinasabi basta-basta, mga kaibigan, talagang ginagawa nila ang sinasabi nila o kahit man lang sinusubukan nilang tuparin ito. Alam nating hindi nila kayang wasakin ang Israel at Estados Unidos, pero patuloy pa rin silang sumusubok. At dahil dito, halos mula pa noong itinatag ang Republika ng Islam, sila ang nagpopondo sa mga proxy na terorista, ibig sabihin, sila ang pinakamalaking tagapondo ng terorismo sa buong mundo. Kaya sila ang nagpopondo, halimbawa, sa Hamas, ang Hamas sa Gaza Strip, na siyang gumawa ng massacre noong ika-7 ng Oktubre. Sila rin ang nagpopondo sa Hezbollah sa Lebanon, nagpopondo sa mga Houthi sa Yemen, at pati na rin sa iba pang maliliit na organisasyong terorista sa buong mundo. At ang layunin ng mga organisasyong ito ay takutin ang Estados Unidos at pati na rin ang Israel. Pero hindi lang nila gustong takutin tayo, kundi tinatakot din nila ang sarili nilang mga mamamayan. Nag-live ako dito para ikwento sa inyo ang mga nangyari sa Yemen at Iran noong Enero, mga kaibigan. Ang mga tao sa Iran ay lumabas sa mga kalsada. Milyon-milyong tao ang nagprotesta sa mga lansangan ng Iran noong Enero. Para sa di nakakaalam, may 70 milyong populasyon ang Iran at milyon-milyon ang nagprotesta sa kalsada noong Enero at humihingi ng mga pangunahing karapatan. Humihingi para sa mga taong walang makain sa Iran, para sa mga taong nahihirapan. Kailangan na gamitin ng gobyerno ang pera ng Iran para sa mga mamamayang Iranian at hindi gamitin ang perang iyon para pondohan ang terorismo at mga digmaan sa ibang bahagi ng mundo. Walang direktang hangganan ang Israel at Iran, lalo na ang Estados Unidos na nasa ibang kontinente. Pero ang ibig kong sabihin, sila ang humihiling. Anak ko, dumating ka na dito? Ang mga mamamayan ng Iran ay humihiling at nagmamakaawa. Uy, Benjamin. Ang mga mamamayan ng Iran ay humihiling at nagmamakaawa na. Uy, mahal ko, kumusta ka? Uy, amen. Umupo ka muna dito sandali, amen? Kaya, ang mga tao sa Iran ay humihingi lang ng mga pangunahing bagay na ang sarili nilang pera, ang pera mula sa buwis, ang pera mula sa langis ng Iran ay gamitin para sa kanilang sariling mamamayan. Hinihiling nila ang mga pangunahing karapatan ng kababaihan. Hinihiling din nila ang karapatan ng relihiyosong minorya, mga kaibigan. Sa Iran, ang pag-alis sa Islam ay may parusang kamatayan. Bawal ang ebanghelisasyon at pamamahagi. May mga Persian na Biblia naman. Meron sila. Wala talaga silang konsensya para sa sarili nilang mamamayan at sa mga lumalaban para sa pangunahing karapatan, karapatan ng kababaihan, kalayaan sa relihiyon at ekonomiya. Ano ang ginawa ng pamahalaang Iran bilang kapalit? Ang ginawa nila ay isang massacre. Mga kaibigan, maghanap kayo sa internet. Magbasa kayo ng balita para sa mga hindi pa nakakarinig tungkol dito. Noong ika-8 at ika-9 ng Enero, nasa pagitan ng 36,000 at 43,000 katao ang pinatay. Mga kaibigan, pinag-uusapan natin ang hindi bababa sa 36,000 pinatay sa loob lamang ng 2 araw. Isa itong massacre, mga kaibigan. Ipinakalat ang mga eksena online, kahit huli na, dahil pinutol ng Iran ang internet ng sarili nilang mamamayan. Ipinakalat ang mga eksenang ito. At nakikita natin mismo ang pulisya, ang Basij, na siyang pangunahing ahensya ng panunupil sa Iran. Nakikita niyang papalapit ang mga nagpoprotesta at basta na lang sila binabaril. Ibig sabihin, nakikita natin ang kawalan ng malasakit sa sarili nilang mamamayan. At yung mga tao na hindi napatay agad ay inaresto, dinala sila. Alam natin ang matinding pang-aabuso sa mga kababaihan, lalo na sa mga kulungan, marami pa ang inabuso bago pinatay. Dahil sa mga isyong teolohikal, teolohiya nila, syempre, hindi natin gagawin yon bilang mga Hudyo-Kristiyano, pero meron silang baluktot na teolohiya na sila mismo ang gumawa
at ginagamit nila ito para abusuhin ang mga kababaihan. Hindi ko na masasabi pa dahil baka tanggalin ng YouTube ang live at kasama ko rin ang anak kong maliit. Pero sino ang gustong makaalam ng detalye tungkol sa nangyari sa massacre noong Enero? Mga kaibigan, gumawa ako ng live dito sa YouTube ko na idinetalye ang kalupitan ng pamahalaang Iranian. Ilalagay ko ang link sa dulo. Pagkatapos ng live na ito, susubukan kong ilagay ang link para sa mga gustong manood pagkatapos. Dahil dito, mga kaibigan, dapat talagang mapatalsik ang gobyernong ito. Hindi lang ito para sa kapakanan ng Israel, hindi lang para sa kapakanan ng Estados Unidos, kundi para sa kapakanan ng buong mundo, lalo na at marahil higit sa lahat ng mamamayang Iranian. Kaya, ang pangunahing layunin na talagang inaasahan natin na makamit ng operasyong ito ay mapabagsak ang rehimen ng Iran, pati na rin ang alisin ang mga kakayahang nuklear ng Iran. Salamat. Pati na rin ang tapusin ang mga kakayahang nuklear ng Iran. Isipin ninyo, isang gobyerno, paumanhin, paumanhin. Paumanhin? Hindi iyon sirena, huwag mag-alala, gusto lang ni Benjamin umuwi. Pero isipin ninyo ang isang gobyerno na kayang pumatay ng 10,000 tao mula sa sarili nilang populasyon na hayagang sumisigaw ng kamatayan sa Israel at kamatayan sa Estados Unidos. Ano sa tingin ninyo ang magagawa ng ganitong gobyerno kung may nuclear weapons sila? At dahil dito, prioridad ng buong mundo na huwag hayaang magkaroon ng sandatang nuklear ang gobyerno ng mga ayatola. Kapag sinasabi ng tao na may sandatang nuklear ang Israel, opisyal na wala raw. Pero alam ng lahat na meron sila. May sandatang nuklear na ang Israel mula dekada 50, pero hindi talaga nila balak gamitin ito. Mayroon din ang Estados Unidos, at simula ikalawang digmaang pandaigdig, alam nating di na nila balak gamitin ang mga sandatang nuklear. Kaya, nakikita natin na kahit may mga bansa sa mundo, sa Europa, Israel, at Estados Unidos na may ganito, hindi natin ito nakikita na ginagamit ngayon bilang sandata laban sa mga sibilyan. At kung magkakaroon ang Iran, wala namang makakapigil sa kanila na gamitin ito laban sa mga kaaway ng Islamikong teokrasya ng Iran. At isa pa sa mga layunin ng operasyong ito ay ang maneutralize ang mga ballistic missile. Ibig sabihin, habang nakikipag-usap ako sa inyo dito, sinasabi ko na kailangan kong bantayan ang cellphone ko para makita kung tutunog ang sirena. Tumutunog ang mga sirena rito dahil sa ballistic missile o high-powered drone. Ibig sabihin, ang Israel at Iran ay hindi magkatabing bansa. Pinag-uusapan natin ang libo-libong kilometro at para makalipad ang isang missile sa ganitong kalayuan, pinag-uusapan natin ang mga napakalalakas na missile. Ito ang mga ballistic missile. Ang mga missile na ito ay banta sa Israel at ibang bansa, kaya layunin nilang sirain ang mga ballistic missile. Makikita natin kung bakit tama ang Israel, malalaman natin ito mamaya. Ipapaliwanag ko sa inyo kung paano ginagamit ang mga missile na ito laban sa 10 bansa. Sa ngayon, may higit pa sa 10 bansa sa digmaang ito. Mabilis na lumala ang sitwasyon at naging isang bagay na lubos na naiiba. Hindi ko alam kung paano ito tinatalakay ng media sa buong mundo. Sa pagkakaalam ko, karamihan sa mga malalaking media ay hindi tinatalakay ng detalyado ang mga bagay at hindi nila ipinapaliwanag ang tunay na kalagayan sa gitnang silangan. Kahit maraming nangyayari, gusto ko pa rin pumunta rito para magpaliwanag sa inyo. Hindi ako nakapunta kahapon, patawad po, kasi kailangan naming lumikas kasama ang pamilya nung nagsimula ang lahat. Dahil sa lugar na tinitirhan ko, wala talagang maayos na bunker para sa mga bata na matutulugan nila sa gabi, kaya lumipat kami sa ibang lugar. Kung kilala nyo bahay ko, alam nyong hindi ito ang bahay ko. Dahil sa mga nangyari, hindi ako nakapag-leave kahapon, pero gusto kong mag-leave ngayon. Sa halip na i-post ang magandang video na na-record ko, nag-live na lang ako para magpaliwanag. Gusto ko lang makita dito kung kumusta ang chat, mga kaibigan. Wow, ang bilis ng chat. Pero sige lang. Nagsimula ang operasyon kahapon, Sabado, alas 8:15 ng umaga oras ng Israel, at sa loob ng wala pang isang minuto talaga Israel, at nagawa ng Estados Unidos na patayin ang 40 sa pinakamahahalagang personalidad ng teokrasya,
kabilang na si Ayatollah Khamenei. Ibig sabihin, ang leader ng madugong demonyong teokrasya ng Iran. Napatay siya kahapon sa unang minuto ng operasyon. Mga kaibigan at kasama niya, malaking bahagi ng pamunuan na iyon, pati na rin ang mga namuno sa pagmasaker ng Iran noong Enero laban sa populasyon ng Iran. Tulad ng sinabi natin, ibig sabihin, sa loob ng wala pang isang minuto, isa itong planadong operasyon. Mga kaibigan, ito ang pinakamalaking operasyon ng hukbong panghimpapawid ng Israel. Mga kaibigan, 200 eroplanong militar ang sabay-sabay na lumipad mula sa Israel. Pumunta sila sa Iran at nagsagawa ng surgical na pag-atake dahil hindi layunin na patayin ang populasyon ng Iran. Ang layunin ay tanggalin ng eksakto ang mga leader na bahagi ng teokrasiyang ito. Kaya, sa loob ng wala pang isang minuto, 40 katao mula sa pamunuan ang napatay. Hindi ang patayin ang populasyon ng Iran ang layunin, kundi ang tanggalin ng eksakto ang mga leader na iyon. At alam niyo ba kung ano ang nangyari? Sa loob ng ilang oras, napagtanto ng Israel na tama ang kanilang tinamaan, ang bunker na kinaroroonan ni Khamenei, ang Islamikong leader. Kaya, nasa isang bunker siya, nagpakawala ang Israel ng isang misil, sumabog ang bunker. Linawin natin, si Khamenei ay inalis ng Israel, hindi ng Estados Unidos, dahil patakaran ng Amerika na hindi pumatay. Um, Pinuno ng ibang bansa, kaya naman, Israel ang may gawa nito kay Khamenei. Sumabog ang bomba sa bunker sa loob ng ilang oras. Napagtanto na ng Israel na matagumpay ang pag-atake at doon talaga nakuha ng Israel ang mga larawan ni Khamenei. Oo, noong wala na siya at doon na ito opisyal na inihayag. Alam niyo kung anong nangyari sa mga kalsada ng Iran? Hindi ko tinutukoy ang Israel. Mga kaibigan, may pagdiriwang. May videos ako at ipopost ko ito mamaya sa Telegram Israel.com aalin. Hindi ko ito mapopost dito sa live at may censorship din sa YouTube. Pero ipopost ko mamaya sa Telegram. Maniwala kayo sa akin. Nakikita natin ang saya ng mga Iranian na kumakanta sa mga kalsada, sumasayaw sa gitna ng digmaan, dahil nangyayari talaga ang digmaan. Habang nakikipag-usap ako sa inyo, nangyayari ang digmaan dito sa Israel at nangyayari rin sa Iran. Pero sa gitna ng digmaan, ang mga tao sa Iran, mula sa kanilang mga balkonahe, sumisigaw at kumakanta, patay na si Khamenei, patay na si Khamenei, wala na si Khamenei. At ang mga tao ay kumakanta, sumasayaw, at nagdiriwang. Sa loob mismo ng Iran, pati na rin ang Iranian diaspora. Mula noong kudeta noong 1979, libo-libo, daan-daang libong mga Iranian ang kinailangang umalis sa loob ng Iran. Dahil sa mga pag-uusig na panrelihiyon, pampolitika, at lahat ng uri ng pag-uusig na nabanggit natin, maraming Iranian ang kinailangang umalis ng Iran. At ang mga Iranian na ito ay sumisigaw sa mga lansangan sa buong mundo, masayang umaawit. Nakita natin ang larawan ng mga Iranian na umiiyak sa tuwa. At ito ay mas sinasalamin nito ang pamahalaan ng Iran kaysa sa Israel. Ano ang kailangang nagawa ng isang gobyerno, ng isang diktador, para ang kanyang mamamayan ay lumabas at magdiwang, kumanta at sumayaw kapag siya ay namatay? Siyempre, sa background, may simbahan tayo sa tabi, kaya naririnig ang kampana ng simbahan. Siyempre, palaging may mga diskusyong politikal sa mundo. Hindi ako sang-ayon sa lahat ng ginagawa ng gobyerno ng Israel at may puna rin ako sa ibang gobyerno sa mundo. Pero hindi ako matutuwa sa pagkamatay ng kahit sinong gobernador o politiko ng Israel o Brazil. Hindi ba't hindi kasiyahan ang mamatay ang isang tao? At kapag nakita natin ang mga tao na nagdiriwang sa pagkamatay ni Khamenei, ipinapakita lang nito kung ano ang ginawa niya sa sarili niyang mamamayan. Hindi araw ng pagluluksa kahapon sa Iran, mga kaibigan, kundi araw ng kasiyahan, sa gitna ng takot, kawalang katiyakan, at kaguluhan na dulot ng digmaan. Pero gaya ng sinabi ko, ipopost ko mamaya sa Telegram ang mga video na ito, at bukod pa sa Telegram ko, makikita nyo rin ito sa ibang media, sa ibang tao na nagvideo at ipinakita ito. Ibig kong sabihin, ang mga pagdiriwang ng mga Iranian. At nang inilunsad ng Israel at Estados Unidos ang pag-atake laban sa Iran, ang nangyari ay gumanti ang Iran sa pamamagitan ng pag-atake sa Israel. Bahrain, Oman, Saudi Arabia, Jordan, Qatar, Kuwait, Iraq,
mga base ng Amerika sa ilan sa mga bansang ito. Pati na rin ang Cyprus. Mga kaibigan, Cyprus, na bahagi ng European Union, literal na inatake ng Iran ang isang bansa ng European Union. Hindi ko akalaing lalabas ito sa world media, pero pwede ninyong kumpirmahin na oo. May ilan na tapat na naguulat ng totoong nangyayari. Nakikita natin na ang Cyprus, na bahagi ng European Union, ay inatake. At partikular na ang inatake sa Cyprus ay isang bus kung saan naroroon ang mga sundalong Briton. Pati ang Inglaterra, isang bansang Europeo, ay walang kinalaman sa digmaang ito ngayon. Sa huli, ang mga misil ay hindi bumagsak sa loob ng base, kundi bumagsak ito ng ilang daang milya ang layo. Pero nakikita natin kung paano binuksan ng Iran ang isang front hindi lang laban sa Israel, kundi halos sa buong gitnang silangan. At ipinapakita nito ang totoong gitnang silangan, mga kaibigan. Hindi ito Israel o mga Hudyo laban sa mga Muslim. Hindi ito Israel laban sa mga bansang Arabo, ito ay Iran, ang teokrasya na sinusubukang takutin ang buong gitnang silangan, mga kaibigan. Ang Iran ay kaaway ng Israel, tulad ng pagiging kaaway nito sa Saudi Arabia at kaaway din ng iba pang mga bansa dito sa rehiyon. Ang katotohanang inaatake nila ang mga bansang Muslim, mga bansang Arabo, ay malinaw na nagpapakita kung sino talaga ang Iran. At ipinapakita nito na ang problema ay hindi lang para sa Israel. Ang problema ay hindi lang ng Iran. Ang problema ay hindi lang para sa Israel. Ang problema ay hindi lang ng Estados Unidos. Ang problema ay isang napakalaking problema. At kung paano nila, sa isang iglap, kayang bombahin ang Cyprus, kaya rin nilang bombahin ang kahit anong ibang bansa sa Europa na maaabot nila. At dahil dito, pinag-uusapan natin ang proyekto ng mga ballistic missile. Kung pinag-uusapan natin ang 3,000 kilometro ng mga ballistic missile, 3,000 kilometro mga kaibigan, kaya nilang bombahin ang malaking bahagi ng Europa, hindi ang Portugal, Espanya at mga bansang masyadong malayo. Pero ngayon ay mayroon na silang mga missile na kayang abutin ang malaking bahagi ng Europa. At nakikita natin na ginagawa na nila ito. At gusto kong magbigay ng halimbawa ng United Arab Emirates. Mga kaibigan, ang United Arab Emirates ay hindi umatake. Wala sa mga bansang ito ang umatake sa Iran, maliban sa Israel at Estados Unidos. Pero lahat ng mga bansang ito ay nakaranas ng ganti. At particular, gusto kong pag-usapan ang mga Emirado Arabes. Ang mga Emirado Arabes ay isang mapayapang bansa. Bahagi sila ng mga kasunduan ng Abraham, ng mga kasunduan ng kapayapaan dito sa gitnang silangan. At naging laban pa rin sila sa mga Emirado Arabes hanggang ilang oras lang ang nakalipas. Ngayon, habang nakikipag-usap ako sa inyo, maaaring tumaas pa ang mga bilang sa buong panahon. Ang mga bilang ay patuloy na tumataas dahil sa digmaang ito. Pero may 167 misil na pinakawalan laban sa mga United Arab Emirates at 541 drone. Pinag-uusapan natin ang daan-daang mga proyektil na pinakawalan laban sa mga United Arab Emirates. Kasama rin dito ang malalaking bilang para sa Israel at iba pang bansa na nabanggit ko, maliban sa Chipre na mas maliit ang pag-atake. Pero pinag-uusapan natin ang libu-libong mga misil na pinakawalan ng Iran sa nakalipas na wala pang 48 oras. Walang pag-aalinlangan laban sa Israel at sa iba pang bansang ito. Hindi lang mga target na militar ang inaatake. Kadalasan ay mga sibilyan din ang tina-target. Ngayon, nagkaroon tayo ng trahedya dito sa Israel. Beit Shemesh, para sa mga nakakakilala rito mula sa Biblia, ito ang biblikal na lungsod ng Beit Shemesh. Inatake ang mga tao, bumagsak ang missile sa isang residential na gusali, at sa ngayon, 9 na tao ang namatay. Mayroong higit sa 20 sugatan kabilang na ang mga malubhang na sugatan. At hindi ito, mga kaibigan, may malapit na base militar pero walang base roon. Puro tao lang, residential na lungsod ito na walang direktang kaugnayan sa hukbong sandatahan ng Israel. Sinadya nilang ihulog iyon para manakot at pumatay ng marami at sa kasamaang palad, nagtagumpay sila ngayon. Sa Beit Shemesh, ang bilang ng mga biktima, salamat sa Diyos, ay medyo maliit pa rin. Sa digmaan sa Israel, dahil napakaganda ng sistema ng depensa ng Israel. Nakikita natin ang Iran na paulit-ulit na pumapatay ng mga sibilyan. Pati na rin sa United Arab Emirates kung saan may mga namatay dahil sa mga pag-atake ng Iran. Sila, halimbawa, ay bumomba ng isang hotel sa Dubai. Pakinggan nyo mabuti, mga kaibigan, isang hotel sa Dubai, kung saan ang mga tao mula sa iba't ibang panig ng mundo ay nagpupunta para tumuloy.
Isang magandang lungsod para mamasyal, isa ring modernong lungsod at isang lugar na dinadayo ng mga turista. Basta na lang nilang binomba ang isang hotel sa Dubai, at pati ang paliparan ng Dubai ay binomba at tinamaan din. Kaya, ang pinag-uusapan natin ay mga pag-atake, mga kaibigan, pinag-uusapan natin ang mga pag-atake na walang konsensya. Laban din sa mga bansa na wala namang direktang kinalaman. Hindi dapat inaatake ang mga sibilyan sa kahit anong labanan. At malinaw na nangyayari ito ngayon. Pero gusto ko munang dumako ng kaunti sa usaping biblikal. Ang Iran, nakilala nun bilang Persya sa Biblia, kaya kapag nabanggit ko ang Iran, isipin ninyo ang Persya sa Biblia. At may utang na loob ang Israel sa Persya. May utang na loob ang Israel sa mga tao ng Iran. Isang utang na mahigit 2,500 taon na. At ngayon na ang panahon para bayaran ng Israel ang utang na iyon. At ano ang tinutukoy ko? Mahigit 2,500 taon na ang nakalipas, ang mga tao ng Israel ay na-exile. Ibig sabihin, dumating ang mga Babilonyo, winasak nila ang templo ng Israel, kinuha ang mga tao at ipinatapon sila sa Babilonya. Maaaring nawala noon ang mga tao ng Israel sa pagkakatapon nila sa Babilonya. Ang nangyari ay may dumating na mas malaking imperyo at winasak ang mga Babilonyo, at ito ay ang imperyong Persyano. Nasakop ng mga Persyano ang imperyong Babilonyo, at doon nila nilikha ang isa sa mga unang imperyo, isa sa mga unang bansang nagkaroon ng karapatang sibil at para sa mga minorya. At dito, lalo na si Cyrus, makikita natin ang maraming propesiya sa Biblia na tumutukoy kay Cyrus bago pa man siya ipanganak. At ang mga propesiyang ito ay tumutukoy kay Cyrus. At ang ginawa ni Cyrus ng Persya, mga kaibigan, pinayagan niya ang bayan ng Israel na makabalik sa kanilang lupain, pinayagan niya ang bayan ng Israel na makabalik sa kanilang lupain at maging malaya. Muli, pagkatapos ng mga dekada ng pagkakatapon, nakabalik ang mga tao. Pinayagan niya ang muling pagtatayo ng templo sa Jerusalem, at dahil dito, ang bayan ng Israel ay umiral lamang dahil sa tulong ni Cyrus at ng mga Persyano. Kung hindi, magiging katulad tayo ng 10 nawawalang tribo. Tandaan, may 12 tribo ang Israel. 10 tribo ang ipinatapon ng mga Asiryo at hindi na pinayagang makabalik, at karamihan sa mga tribong ito ay nawala na. Ang pagkakatapon sa Babilonya, na pangunahing binubuo ng 2 tribo at kalahati, ay dinala palayo. Ngunit dahil kay Cyrus, makalipas ang ilang dekada, nakabalik ang mga tao, at dahil dito, ang bayan ng Israel. May utang na loob ang bansang Israel sa mga Persyano. Dahil pinalaya nila tayo 2,500 taon na ang nakalipas, 2,500 taon na ang nakalipas, 100 taon na ang nakalipas, ngayon dumating na tayo. Dumating na ang ating pagkakataon na palayain ang mga Persyano. Hindi ito kailanman nagagawa sa madaling paraan. Sa kasamaang palad, may mga buhay na nawawala sa Israel, sa Iran, sa United Arab Emirates, at sa napakaraming iba pang lugar sa gitnang silangan. Pero nakikita natin na wala talagang ibang paraan. Kung ang gobyernong demonyo na ito, kung ang gobyernong mapaniil na ito ay nagpasya sanang ibaba ang kanilang mga armas, tumigil sa pagtatangkang sirain ang Israel, at ibinalik ang gobyerno sa mga tao. Sa demokratikong halalan, pinipili ng tao ang kanilang kapalaran. Kaya sana'y hindi ito nangyari. Hindi natin ito nakikita. Pero tuwing humihiling ang mga tao, gusto nilang maging Persya ulit kung sino talaga sila noon. Nakikita natin na sila ay pinapatay. At ang masaker noong Enero ay isa lamang sa napakaraming masaker, tulad ng mga masaker noong 2022 sa Iran. Ibig sabihin, madalas tayong makakita ng mga masaker, tulad ng pinakamalaki noong Enero 2026 at may mga masaker na nangyayari tuwing ilang taon. Sa kasamaang palad, kinakailangan ang digmaan. Pero ang pag-asa natin ay sana matapos na ang utang na ito. At dahil dito, minsan nagtataka ang mga tao sa relasyon ng mga taga-Israel sa mga taga-Iran. Dito sa Israel, makikita ang mga bandila ng Iran lalo na tuwing may protesta ng mga Iranian. Sa mga kalsada sa buong mundo, pansinin ninyo, tingnan ninyo ang mga video kapag lumalabas sa TV, kapag lumalabas sa social media, makikita ninyo palagi ninyong makikita ang mga bandila ng Israel na kasama. Ibig sabihin, makikita ang ugnayan ng Persya
o Iran at Israel mula pa noong panahon ni Cyrus. Isa itong biblikal na ugnayang hindi mapapatid. At kahit na 47 taon nang isinisigaw ni Khamenei ang kamatayan sa Israel, kamatayan sa Israel, kamatayan sa Israel, tayo hindi. Ano ba ang 47 taon kumpara sa 2,500 taon ng kasunduan at ang kasunduan ay nananatiling buhay? Kaya noong nagkaroon ng ganitong mga pangyayari ngayon, sa mga unang pag-atake laban sa Iran, naglabas ng babala ang Estados Unidos at Israel. Nagbabala sila sa mga sibilyan. Huwag kayong lumabas sa kalsada, huwag muna kayong magprotesta, huwag ninyong ilagay ang sarili sa panganib dahil bobombahin namin ang bansa para pabagsakin ang gobyerno. Kaya manatili kayo sa inyong mga bahay, mag-ingat kayo. Ngayon, narito na ang interesting na parte. Huwag muna kayong lumabas, maghintay lang. Kapag tamang oras na, sasabihin namin at maaari ninyong bawiin ang inyong bansa. Walang intensyon ang Israel o Amerika na pumasok sa lupa ng Iran. Pag sinasabi ng iba ang okupasyon ng Israel, Amerika o imperialismo, hindi ganoon. Ang layunin ng mga pag-ataking ito ay pahinain ang infrastruktura ng diktadurang teokratiko ng Islamikong Republika ng Iran. At pagkatapos ay ibalik ito sa kanilang mamamayan, sabihin sa mga tao, tapos na ang pambobomba, lumabas kayo sa kalsada at gawin ninyo ang gusto ninyo at ang gusto ng bayan. Paulit-ulit nilang sinabi na gusto nilang tapusin ang rehimeng ito. Lahat ng mga survey na lumalabas, higit sa 80% ng populasyon ay laban sa kasalukuyang pamahalaan. Mas mataas pa ang totoong bilang, lampas 80%, ibig sabihin, karamihan talaga sa populasyon ay ayaw. At ang mga tao ay magkakaroon ng kakayahan na lumabas sa kalsada, kunin ang kanilang sariling kapalaran sa kanilang mga kamay at doon magpasya kung ano ang gagawin. Ang madalas nating marinig na isinisigaw ng karamihan sa populasyon ng Iran ay Javid Shah, na ibig sabihin ay parang mabuhay ang Shah, mabuhay ang hari. Ibig sabihin, sila ay isang monarkiya bago ang kudetang iyon. Sila ay isang monarkiya na pinamumunuan ng mga Shah at ng anak ng Shah. Nasa pagpapatapon si Reza Pahlavi. Siya ay kasalukuyang namumuhay sa pagpapatapon at siya ay, karamihan sa Iran, ang nais siyang bumalik. At sinabi rin niyang gusto niyang bumalik doon. Pero hindi bilang isang totalitaryong monarkiya tulad ng dati, kundi gusto niyang tumulong sa isang proseso ng transisyon patungo sa demokrasya. Kung mangyari ito, magiging maganda ito at pangalawang demokrasya sa gitnang silangan, dahil Israel lang ang tunay na demokrasya roon ngayon. At kung ang Iran ay maging isang demokrasya rin, lalo nitong mapapatunayan ang koneksyon sa pagitan ng dalawang bansa. At talagang naniniwala ako na gusto ng mga Iranian na makaalis sa nakakatakot na diktadurang ito. At malamang, ay nais nilang muling magkaroon ng kaugnayan sa Shah. Siguro isang demokrasya na parang sa Inglaterra, na may hari pero hindi naman ng hari ang may lahat ng kapangyarihan, kundi may parlamento. Kaya, kailangan pang abangan ang magiging hinaharap ng Iran. Pero magiging mas maganda ang hinaharap para sa buong gitnang silangan. Buong gitnang silangan na labis na naghihirap dahil sa ginagawa ng Iran. Pero gusto ko talagang sabihin na napaka-interesante, ayon sa Biblia, ang petsa ng pagsisimula nito, ng labang ito, ng pagbabagong ito. Gusto ko lang dito tingnan mga kaibigan, kung kumusta tayo, kung nakikita at naririnig ba ng lahat. Kaya, ang gusto kong sabihin sa inyo ay napaka-interesante ng petsa. Sakto na nakikita natin na nangyayari ang lahat ng ito. Dahil bukas, ika-2 ng Marso Lunes, magsisimula ang pista ng Purim ayon sa Biblia. Ang pista ng Purim ay isang pagdiriwang na ginugunita ang aklat ni Esther at ang aklat ni Esther. Nangyari ito sa loob ng Imperyong Persa, ibig sabihin, sa lugar na ngayon ay tinatawag na Iran. Noong panahon ni Haring Xerxes II, nakilala rin bilang Ahasuero. At sa panahong iyon, maaring ito ay pagkatapos ng panahon ng pagkakatapon sa Babylonia. Maraming mga Hudyo ang naninirahan sa Persya. Marami. Ibig sabihin, isang malaking bilang ng mga Hudyo ang naninirahan sa Persya at si Haring Ahasuero. Pinaalis niya ang kanyang asawang si Vashti.
at naghanap siya ng bagong asawa para sa kanyang sarili. At pinili niya si Esther. Hindi ibinunyag ni Esther, isang Hudyo, ang kanyang pagkakakilanlan. Um, Hindi alam ng hari na Hudyo siya, dito nagsimula ang aklat ni Esther. Ipakikita ko ang kaugnayan nito ngayon. Saglit lang, ikukwento ko ng mabilis ang kasaysayan para maintindihan ng lahat. At saka, sa panahong iyon din, umangat sa kapangyarihan si Haman. Si Haman ay naging kanang kamay, parang punong ministro ng haring si Ahasuero. At si Haman, malaki ang kanyang ego, gusto niya na lahat ay yumuko sa harap niya. Pero si Mordecai o Mordecai, Mardocheo, may iba't ibang pagbigkas sa Portuges. Pero gagamitin ko ang Hebreong Mordecai dahil mas madali para sa akin. Pero si Mordecai, syempre, tumanggi siyang yumuko sa harap ng isang tao, ng isang nilalang, dahil sa Diyos lang siya yumuyuko. At nagalit at nadismaya si Haman dahil dito, kaya nagpasya siyang patayin si Mordecai. Pero hindi lang si Mordecai, kundi pati ang buong lahi ng mga Hudyo. Sa kasaysayan, kahit isang Hudyo lang ang maparatangan, lahat ng Hudyo ay napaparusahan o kailangan magbayad. Makikita natin ito sa mga pag-uusig sa kasaysayan. At si Haman ay hindi exception. Nagpasya siyang lipulin ang mga Hudyo at binulungan niya ang hari. Kinumbinsi niya ang hari na gumawa ng kautusan para sa paglipol ng mga Hudyo. Napili at natiyempuhan ang petsa at doon inilabas ang anunsyo na sa araw na iyon magaganap ang masaker ng mga Hudyo sa Persya. Esther at Mordecai. Nang makita nila ito, syempre nabigla sila. At ngayon, dahil ang asawa ng hari ay isang Hudyo, kailangan niyang gumawa ng paraan. Ang problema ay hindi tulad ng iniisip natin na relasyon ng mag-asawa ang meron sila. Dahil ang paglapit sa hari ng hindi iniimbitahan ay maaaring magdulot ng kanyang kamatayan. Pero si Esther, kasama ang mga Hudyo sa Persya, sila ay nagdasal at nag-ayuno. Doon, naglakas loob siyang lumapit sa hari, ipinakilala ang sarili at ikinuwento ang lahat ng nangyari. At nagalit ang hari dahil niloko siya ni Haman, kaya iniutos niyang ipabitay si Haman. At ito ay isang mahalagang detalye. Sa parehong bibitayan na inihanda ni Haman para ipabitay si Mordecai, bilang simbolo ng paglipol sa mga Hudyo, siya mismo ang ibinitay doon. May bagong kautusan na pumapayag sa mga Hudyo na ipagtanggol ang sarili sa araw ng masaker. Hindi maaaring bawiin ang utos ng hari, pero pwedeng dagdagan. Kaya pinayagan ang mga Hudyo na ipagtanggol ang kanilang sarili. At dahil dito, hindi sila nalipol sa Persya. Iyan ang kwento sa loob ng ilang minuto, ang kwento ng aklat ni Esther. Isang detalye na minsan hindi alam ng mga tao ay na si Haman ay hindi isang Persyano. Oo, maiksi ang pagkakaibigan ng mga Persyano, ngunit tinangka ba nilang lipulin ang mga Hudyo? Ang sagot ay hindi. Si Haman, sinasabi sa Biblia sa Esther Kabanata 3, talata 1, na si Haman ay isang Agageo. Wagajita. Si Haman na Agageo, ngayon ang Agageo, sa ibang mga bahagi ng Biblia, naiintindihan natin na malamang ito ay tumutukoy na siya ay isang Amalekita. Noong panahong iyon, ang Persya ay isang multicultural na lugar. Dahil bukod sa mga Persyano na lokal na tao, may iba pang mga lahi na naninirahan doon, kabilang na ang mga Hudyo at, malamang, pati na rin ang mga Amalekita. At dahil dito, si Haman na hindi isang tunay na Persyano. Pumunta siya at kinumbinsin niya ang hari na patayin ang mga Hudyo o lipulin ang mga Hudyo. Si Ayatollah Khamenei na tama lang na napatay kahapon na siyang naging pinuno sa nakaraang 37 taon. Siya ang gumastos ng bilyon-bilyong dolyar para sirain ang Israel at Estados Unidos. Siya ang nag-invest ng bilyon-bilyong dolyar, nagsanay ng mga terorista sa mundo at ginawa ang lahat laban sa mamamayan ng Israel. Hindi talaga siya Persyano, malinaw na siya ay Iranian sa nasyonalidad, pero siya ay Azeri sa lahi, hindi siya Persyano. Ang Azeri ay isang Turkong Azerbaijani, ibig sabihin sa orihinal at sa lahi, hindi siya Persyano. Siya ay isang tao na ang kanyang pamilya ay nagmula sa labas
At sila ay nanirahan sa Iran at siya, sa pagkakataong ito, ay hindi malapit sa tainga ng hari. Pero siya ay naging isang diktador at inilaan niya ang lahat ng mayroon siya para subukang lipulin ang mga Hudyo. At tingnan ninyo ang isang bagay na interesante, bakit nga ba napatay si Haman? Hindi napatay si Haman dahil siya ang punong ministro, napatay si ama dahil nagpasya siyang lipulin ang mga Hudyo. Ginamit niya ang lahat ng kaya at impluensya sa hari para subukang lipulin ang mga Hudyo. At ang pagtatangka niyang lipulin ang mga Hudyo ang naging sanhi ng sarili niyang kamatayan sa mismong bitayan na inihanda niya para sa mga Hudyo. Sa kaso ni Mordecai, hindi kailanman nagkaroon ng problema ang Israel sa Iran. Hindi rin sila nagkaroon ng problema sa Persia. Oo, ang totoo ay ang pagtatangka ni Khamenei at ng Islamikong Republika ng Iran na lipulin ang Israel. Ito ang nagdudulot ng pagbagsak nila. Kung hindi nila sinubukang alisin ang Israel, baka nagpatuloy pa sila sa kapangyarihan. Bakit? 47 taon na ba silang namumuno? Hindi kailanman inatake ng Israel ang Iran. Hindi kailanman, sa kabaligtaran, palaging ginagamit ng Iran ang iba't ibang mga galamay nito. Ang Hamas, ang Houthis, ang Hezbollah, mga teroristang organisasyon sa buong mundo para pumatay at magsagawa ng mga pag-atake. Ang pag-atake sa AMIA sa Argentina, ang pag-atake sa Embahada ng Israel sa Argentina rin, lahat ng iyon ay inorkestra ng Iran. Sa buong panahong ito, laban ang Iran sa Israel pero hindi direkta. At ngayon, noong ika-13 ng Abril, 2024, inilunsad ng Iran ang unang direktang pag-atake sa Israel. May 300 proyektil kabilang ang drone, misil at ballistic missile. Naglunsad sila ng malaking pag-atake noong ika-13 at ika-14 ng Abril, 2024 at pangalawang direktang pag-atake noong ika-1 ng Oktubre, 2024. Ibig sabihin, wala pang isang taon matapos magsimula ulit ang digmaan, 180 ballistic missile ang pinakawalan laban sa Israel. At ito ang naging dahilan ng unang reaksyon ng Israel na siyang unang malaking reaksyon ng Israel. Pagkatapos ng bawat atake, maliit L ang naging tugon agad. Pero ang unang malaking tugon ay dumating noong Hunyo ng nakaraang taon, ang digmaan ng 12 araw, kung saan direktang inatake ng Israel ang Iran at pinahina ang gobyerno. At ang paghina na iyon ay nagsimulang magbigay ng lakas ng loob sa mismong populasyon ng Iran. Nagsimula silang magreklamo at humiling ng pagbabago sa gobyerno, kaya pinaslang sila at patuloy na inaatake ang Israel nang hindi tuwiran. Ngayon, muling umatake ang Israel upang tuluyang pabagsakin ang gobyerno. Kung hindi direktang umatake ang Iran sa Israel ng 2 beses, hindi rin sana umatake ang Israel sa Iran. At ang dahilan kung bakit, kung loloobin ng Diyos, babagsak ang gobyerno ng Iran ay dahil sinubukan nilang alisin ang Israel. Si Haman, ang kanyang wakas ay dahil sa kanyang matinding galit sa mga Hudyo. Nakikita natin ngayon mismo na nangyayari ang parehong bagay, nakikita natin na nauulit ang kasaysayan sa Biblia. At ang Biblia, isa itong napakagandang aklat. Para matuto tayo tungkol sa nakaraan, matuto rin tayo tungkol sa kasalukuyan, at matuto rin tayo tungkol sa hinaharap. Marami tayong pwedeng matutunan tungkol sa Persia at Iran sa Biblia. Kaya, maaari nating talakayin ang digmaan ng Joji at Magog, kung saan tahasang binanggit ang Persia sa isang hinaharap na sagupaan laban sa Israel. Ibig sabihin, marami pa talaga tayong pwedeng pag-usapan. Nandito na ako ng mahigit 40 minuto na nakikipag-usap sa inyo, kaya siguro medyo napapagod na rin kayo sa pakikinig sa akin. Kung gusto nyo ng buong pagsusuri at opinyon ko sa Iran, Persia, GOG at Magog, iwan lang sa komento o chat. Gagawin natin yan. Baka magkaroon pa tayo ng isa pang live ngayong linggo, kahit hindi ito ang regular nating araw, pwede tayong gumawa ng isa pang live. Pero ang gusto ko talagang sabihin sa inyo na siyang pinakaimportante, kailangan nating ipagdasal ang mga tao sa Iran para sa kanilang kalayaan, para sa kanilang karapatan sa sariling pagpapasya. Dahil tinulungan nila tayong maging malaya noon, dapat din natin silang tulungan ngayon para sa kanilang kalayaan. Kailangan nating himukin ang mga gobyerno sa buong mundo na makialam na putulin ang pinansyal na suporta sa Iran.
Mga kaibigan, hanggang ngayon, pagkatapos ng lahat ng ginawa ng Iran laban sa sarili nilang mamamayan, nananatili pa rin ang Iran sa UN. Patuloy na nakaupo ang Iran at may mga embahada sa iba't ibang bansa. Halos lahat ng bansa sa mundo ay may embahadang Iranian. Sa panahong ito, bakit hindi isinasara ng Brazil ang embahada ng Iran? Piliin ninyo. Kinokondena ba ninyo ang masaker sa sarili ninyong mamamayan? Tinatanggap ang kanluran? Tinatanggap kami bilang Kristiyano at Brazilian o wala kayong puwang sa aming bansa? Nakikita natin na hindi ito nangyayari, kaya kailangan nating ipagdasal ang mga Iranian at himukin ang mga gobyerno. Kung loloobin ng Diyos, mga kaibigan, hindi ko alam kung masasabi ko sa inyo kung ito ba ay sa loob ng 2, 3 araw, 1 linggo o 2 linggo o 1 buwan, 1 taon. Talagang umaasa ako na makabalik ako dito o siguro sa bahay ko. Pero sana makabalik ako at masabi sa inyo na bumagsak na ang gobyerno ng Iran, na bumagsak na ang demonyong teokrasya ng Iran at na ang mga tao ng Iran ay magkakaroon ng bagong halalan. Muli silang magiging malaya at kahangahangang bayan, gaya ng kung ano sila noon at hanggang ngayon. At linawin natin na ang problema natin ay ang Islamikong teokrasya, ang Islamikong Republika ng Iran. Sila ang problema, hindi ang mga Iranian. Javid Shah. Mga kaibigan, magdasal tayo para sa kabutihan ng Iran. Magdasal tayo para sa kabutihan ng buong gitnang silangan. Dahil walang bansa ang nararapat sa pambobomba na kanilang nararanasan, hindi Israel at hindi rin ang iba pang mga bansa na dumaranas ng lahat ng ito. Pero kung papayagan ng Diyos, babalik ako dito na may mas maraming balita. Nakapag-live kami ng 45 minuto nang walang sirena, kaya ituturing ko itong tagumpay. Salamat sa lahat. Magkita tayo sa susunod.